Ngayon mga mare ay magluluto ako ng ginataang tulingan o gulyasan ba yan? Dahil sa totoo lang mga mare ay talagang litong-lito nga ako sa dalawang isdang ito. Dahil magkaparehas nga sila ng lasa tapos halos magkaparehas nga din ng itsura. Pero parang gulyasan nga itong aking lulutuin ngayon. Ay basta bahala na kayo kung ano bang isdain niya. Basta yan ay paborito ko. Gago! Oh, nakakatawa 'di ba? Kasi paborito ko tapos hindi ko alam kung anong isdain. Kaya pa comment down below naman diyan mga mare kung ano bang pinagkaiba ng gulyasan sa tulingan. At ayun na nga mga mare, sa una ay nag-get nga lang ako diyan ng mga sangkap na ating gagamitin. Bali gumamit nga lang ako diyan ng 2 piraso ng sibuyas dahil medyo maliit nga itong sibuyas natin. At syempre nagpitpit din pala ako diyan ng 4 na piraso ng butil ng bawang at pagkatapos ay meron din tayo ditong luya. Dahil hindi nga pwede na hindi natin ito lalagyan ng luya dahil nga malansa itong isdang ito mga mare. At dahil meron din kaming kamatis na available dito sa bahay, kaya naman sinamahan ko na rin. Pero optional lang yun mga mare at pwedeng hindi naman kayo maglagay ng kamatis. At syempre, ang isasahog nga pala natin dito sa isda nating ginataan na itong puso ng saging. Bali, mayroon ako ditong 3 piraso ng puso ng saging at ito nga ay nabalatan na ni mama. Hindi na nga pala namin ito binili dahil nga meron nga dito sa amin at available naman dito sa paligid lang ng aming bahay. Dahil kapag nga nandito sa probinsya ay talagang malaki nga ang matitipid mo dahil talagang maraming ang libreng gulay na makikita mo lamang dito nga sa paligid-ligid. Bali, hinugasan ko nga lang itong mga isda na aking gagamitin at pagkatapos ay inilagay ko na nga dito sa kawali na aking gagamitin itong mga sangkap na ginayat ko kanina. Bali, naglagay na din ako dito ng mga pampalasa kagaya nga ng asin at kaunting paminta. At pagkatapos ay sinunod ko na nga rin itong ating mga isda, pero kung mapapansin nyo ay meron ngang dating isda or luto na nga akong nilagay na isda. Dahil yun nga yung kalahati nitong isda na ginanga nga ni mama kagabi. Bali, yun lang nga sana ang aking gagataan pero napansin ko nga nakakaunti kaya naman kako ay lutuin ko na nga rin yung natitira sa ref. Dahil kako ay parang kulang nga sa amin kung yun nga lang ang aking lulutuin. At syempre pagkatapos ay ginaya ko naman itong nyog na ating gagamitin. Bali yung kakang gata at pangalawang gata nga pala ang kukuhain ko dito. Bali itong pangalawang gata nga pala ang una kong ilalagay dito sa ginayak natin kanina. Dahil ito ang magsisilbing tubig dito sa ating lulutuin para lumambot itong ating mga puso ng saging. Tapos syempre hihintayin ko lamang yung kumulo o maluto yung ating mga puso ng saging. Tapos yung kumulo na hinayaan ko pa nga siya dyan sa apoy para naman magkati. Tapos nung kaunti na nga ang sabaw ay ito na nga ang hudyat na pwede na nga nating ilagay yung ating kakang gata. At bali medyo maraming gata nga palang ilalagay ko dito dahil nga pag ginataan ayaw namin ng masyadong kati. Dahil pangit naman kung masyadong kati, wala man lang pansabaw sa kanin. Tapos syempre hinayaan ko nga lang yan sa apoy hanggang sa kumulo at pagkatapos ay naglagay nga din ako dito ng 5 pirasong green na sili. Hindi ko na nga yan ginayat-gayat dahil dito nga sa bahay ay ako lamang ang mahilig sa maanghang. Kaya naman ako na lang ang nag-a-adjust dahil ano ba naman ang laban ko sa kanila. At ayun syempre hinayaan ko lamang yan ng ilang minuto pa dyan sa apoy at pagkatapos ay hinango ko na din at naghain na nga kami. Kaya tara, kumuha ka na din ng pagkain dyan sa inyo at sabay-sabay na tayong kumain.